Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay tungkol kay Amaro na pinatayang asawa at anak ng mga aswang na pinamumunuan ni Argus. Dahil sa pangyayaring yun, ay ninais niya nang mawala at magpakamatay na rin. Ngunit tinulungan siya ng matandang si Berting na makabangon. Sinabi ni Berting kay Amaro ang isang mahiwagang sandata na matatagpuan sa isang patay na bulkan na kung tawagin ay nagbabagang latigo ni Judas. Nagkaroon si Amaro ng pagnanais na makuha ang naturang sandata upang ipaghiganti ang kanyang mag-ina. Magtatagumpay kaya si Amaro na makuha ang nagbabagang latigo ni Judas? At anong katotohanan ang gigimbal sa kanya sa dahilan ni Argus kung bakit nito pinatay ang kanyang mag-ina? Ngunit bago po ang lahat, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kapapalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Masayang nagsasalo sa simpleng hapunan ang pamilya ni Amaro. Para kay Amaro, ang makasalo niya sa pagkain ang mag-ina niyang sina Lira at Gabi ay isang bagay na hindi niya ipagpapalit sa kahit na anong bagay sa mundo. Ngunit ang masaya nilang hapunan ay naputol nang makarinig si Amaro ng kaluskos sa labas ng kanilang kubo. May mga yabag ng paa na papalapit na nagdulot ng kaba kay Amaro at sa kanyang mag-ina. "Huwag kayong matakot. Akong bahala. Dito lang kayo ha. At huwag kayong lalabas." Kinuha ni Amaro ang itak na nakasuksok sa sawaling dingding ng bahay nila. Maigpit niya yung hinawakan. Sumilip siya sa bintana pero wala siyang nakita kundi tanging kadiliman. Patuloy ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Kahit wala siyang nakitang kahina-hinala sa labas, naramdaman niya na napakaraming mata ang nakatingin sa kanilang tahanan. Nagulat sina Amaro nang biglang nagiba ang pinto ng kanilang bahay at pumasok ang dalawang aswang na nanlilisik ang mga mata. Sumigaw sina Lira at Gabi. Magkayakap na nagtungo ang dalawa sa isang sulok, habang si Amaro naman ay iniharang ang sarili sa kanyang mag-ina. "Umalis kayo rito! Hindi ako natatakot sa inyo! Hindi ba kayo napapagod na sundan kami? Mga hayop kayo!" Nanatili ang dalawang aswang sa harapan ni Amaro. Matutulis ang kuko ng mga yun at may mga ngipin na kayang-kayang pumunit ng laman. Nanlaki ang mga mata ni Amaro nang pumasok ang isa pang aswang. Mas malaki yun at matangkad. May mga nakasabit na sinaunang kwintas sa leeg nito. Tumiim ang bagang niya pagkakita sa bagong dating na aswang. Ang aswang na yun ay si Argus na pinuno ng isang grupo ng aswang na matagal nang sinusundan ang pamilya ni Amaro sa dahilan na hindi nila alam. Nagpalipat-lipat sina Amaro ng lugar kapag nalalaman ni Argus kung saan sila nagtatago. Sa wakas, natagpuan kong muli kung nasaan kayo nagluluga. Akala mo ba, Amaro, ay habang buhay niyo kung matatakasan? "Tigilan mo na kami, Argus. Ano ba kasing kasalanan namin sa'yo? Para gawin mo to sa amin?" Dapat bang may dahilan ng lahat? Hindi ba maaaring nais lang kitang paglaruan? Tapusin na natin ang tagu-taguang ito. "Subukan mo lang nasaktan na mag-ina ko, hayop ka. At papatayin ko kayong lahat. Huwag niyo akong susubukan." Biglang umatake ang dalawang aswang kay Amaro. Sinubukan niyang lumaban gamit ang itak.
Nagawa niyang masugatan ng isang aswang sa braso nito, pero mas lalo yung naulol sa galit. Nasunggaban ng isang aswang ang braso niya. Kinagat nito yun, at dahil sa labis na sakit ay nabitiwan niya ang hawak niyang itak. Hinawakan ng isa pang aswang ang kabila niyang braso. Nagpumiglas siya, ngunit wala siyang laban sa dalawang aswang. Iniharap si Amaro ng mga aswang. Sa pinuno si Argus. Unti-unting nadurog ang puso ni Amaro sa malakas na pag-iyak ng kanyang mag-ina. Pagod na ako sa pagtatago niyo, Amaro. Ilang taon na rin natin itong ginagawa. At sisiguraduhin ko na ngayong gabi ay matatapos na ang pagtakas niyo sa akin. Ano ba kasing kasalanan namin sa iyo? Sabihin mo! Anong kasalanan namin? Hindi pa ito ang panahon para malaman mo ang sagot sa mga tanong mo. Marahang lumapit si Argus sa mag-ina ni Amaro. Mas lalong nagwala si Amaro, pero hindi pa rin niya magawang makawala sa pagkakakapit sa kanya ng dalawang aswang. Wag! Wag ang pamilya ko, Argus! Ako na lang ang patayin mo! Parang awa mo na! Wag sila! Ngunit hindi pinakinggan ni Argus si Amaro. Hinila nito sa braso ang asawa ni Amaro at sa isang kisap mata ay sinakmal nito yun sa leeg. Halos mapatid ang mga ugat sa leeg ni Amaro sa lakas ng kanyang pagsigaw. Kitang-kita niya kung paano winasak ni Argus ang leeg ni Lira at ang unti-unting pagtakas ng buhay sa mga mata ng kanyang asawa. Hayop ka! Hayop ka, Argus! Papatayin kita! Papatayin kita! Nang bitiwan ni Argus si Lira, ay wala na itong buhay. Labis na pinanghinaan ng loob si Amaro at nais niyang isipin na panaginip lamang ang nangyayari. Gabi! Gabi, anak! Takbo! Tumakas ka na! Tumakbo ka na, anak! Tumayo ang batang si Gabi. Tatakbo na sana ito palabas ng bahay, pero mabilis na nahawakan ni Argus ang batok ng bata. Itinaas ni Argus si Gabi at walang awa nitong nilaslas ang leeg ni Gabi gamit ang matutulis nitong mga kuko. Parang basurang ibinalibag ni Argus ang walang buhay na katawan ng anak ni Amaro sa sahig. Gabi! Ang anak ko! Gabi! Halos mabaliw na si Amaro ng sandaling yun. Hindi siya makapaniwala na sa gabing yun ay namatay ang kanyang mag-ina at nangyari yun sa mismong harapan niya. Nasaksiyan niya kung paano walang awang pinaslang ng aswang na si Argus, sina Lira at Gabi. Nangihinang napaluhod si Amaro habang hawak pa rin ng dalawang aswang ang kanyang magkabilaang braso. Napayuko siya habang humahagulgol ng mahina. Tumayo si Argus sa harapan mismo ni Amaro. Marahang tumingala si Amaro. Kahit konting awa o pagsisisi, ay wala siyang nabanaag sa muka ng hayop na aswang. Anong pakiramdam na wala na ang minamahal mong mag-ina? Ano pang hinihintay mo, hayop ka? Pinatay mo na ang pamilya ko. Kaya patayin mo na rin ako. Huwag mo nang patagalin ang pagdurusa ko. Patayin mo na ako! Patayin mo na ako, Argus! Huwag kang mag-alala. Dahil yan ang susunod kong gagawin. Napasinghap si Amaro nang bumaon ang matutulis na kuko ni Argus sa kanyang tiyan. Sinundan yun ni Argus ng napakalakas na suntok na tumama sa muka ni Amaro. Agad na nagdilim ang paningin ni Amaro at walang malay siyang bumagsak sa sahig. Maliwanag na nang magising si Amaro. Gumapang siya, papalapit sa bangkay ng kanyang mag-ina. Pinilit niyang yakapin ang dalawa habang umiiyak. Sa kabila ng katotohanan na wala ang dalawa
ay binuhat pa rin niya ang mga yun upang ilabas. Inihiga niya ang dalawa sa lupa habang naaawang tinignan siya ng kanilang mga kapitbahay. Tulungan niyo kami! Dali natin sa ospital ang asawa at anak ko! Parang awa niyo na! Tulungan niyo kami! Kahit isa sa mga taong naroon ay walang nagtangkang tulungan si Amaro. Pinanood lang ng mga yun ang pagtangis at pagmamakaawa niya. Muling niyakap ni Amaro sina Lira at Gabi habang patuloy siya sa pag-iyak. Pakiramdam niya ay mababaliw na siya ng sandaling yun. Mag-isang inilibing ni Amaro ang kanyang mag-ina sa likod ng kanilang bahay. Maghapon siyang nagukay at pinagtabi niya sina Lira at Gabi sa libingan. Nais niya na kahit sa hukay ay magkasama pa rin ang dalawa. Nalaman din ni Amaro na kagabi ay may mga taong nakarinig ng ingay sa bahay nila, pero kahit isa ay walang naglakas na loob na tulungan sila. Masakit yun para sa kanya dahil naging mabuting kapitbahay sila sa mga tao sa baryong yun. Nag-aagaw na ang liwanag at dilim nang matapos si Amaro sa paglilibing kina Lira at Gabi. Ubus na ang luha niya, pero alam niya na ang sakit sa pagkamatay ng mga ito ay habang buhay niyang dadalhin. Tumayo si Amaro sa tapat ng libingan ng kanyang mag-ina. Patawarin niyo ako. Patawarin niyo ako kung wala akong nagawa para iligtas kayo. Patawad kung mahina ako at hindi ko nagawang pigilan ang mga aswang na yon na patayin nila kayo. Pero huwag kayong mag-alala dahil hindi ako papayag na hindi ko kaagad kayo makakasama dyan. Dyan sa kabilang buhay. Hintayin niyo ako. Hintayin niyo ako, Lira, Gabi. Sasama na ako sa inyo. Pumasok na si Amaro sa kanilang kubo. Binuksan niya ang isang sako na naglalaman ng kung ano-anong gamit. Hinugot niya ang isang mahabang lubid at isinampay niya yon sa kanyang balikat. Mabagal na naglakad si Amaro palabas at tinahak niya ang daan patungo sa gubat. Paulit-ulit na bumabalik sa isipan ni Amaro ang ginawang pagpatay ni Argus sa kanyang mag-ina. Hindi niya namalayan na tigam sa luha ang kanyang muka. Makalipas ang halos 1 oras na paglalakad sa gitna ng kagubatan, ay huminto si Amaro nang may nakita siyang puno na sa tabi ay may medyo malaking bato. Inakyat ni Amaro ang puno at itinali niya ang kabilang dulo ng lubid sa sanga na nasa tapat ng bato. Bumaba siya at tinuntungan niya ang bato. Itinali niya ang kabila pang dulo ng lubid sa kanyang leeg. Diyos ko, patawarin mo ako kung gagawin ko ang bagay na to. Wala na akong ibang maisip na paraan para makasama ang aking mag-ina. Wala na. Hindi ko po kayang mabuhay nang wala sila dahil sila ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Panginoon, isa lang po sana ang hihilingin ko sa inyo. Hayaan niyo po akong makasama ang aking asawa at anak sa kaharian niyo. Kahit ako mismo tatapos sa sarili kong buhay. Walang tigil ang pag-agos ng luha sa mga mata ni Amaro ng sandaling yun. Nais na lang niyang mawala dahil hindi niya kayang lumipas ang mga araw na hindi na niya makakasama ang kanyang mag-ina. Hanggang sa tuluyan ng tumalon si Amaro sa inaapakan niyang bato. Humigpit ang nakataling lubid sa kanyang leeg. Unti-unting nanlabo ang kanyang paningin. Ngunit sa nanlalabo niyang mga mata ay isang bulto ng tao ang nakita niyang nagmamadaling lumapit sa kanya. Umakyat ang taong yun sa puno at pinutol ang lubid.
Bumagsak ang nangihinang katawan ni Amaro sa lupa at wala na siyang naalala sa mga sumunod na nangyari dahil nawala na siya ng ulirat. Masakit ang buong katawan ni Amaro nang muli siyang nagising. Nagtaka siya nang malaman niya na nasa loob siya ng hindi pamilyar na kubo. Nakahiga siya sa papag. Tatayo na sana siya nang isang matandang lalaki ang biglang pumasok. Manipis ang buhok nito at kulay puti na ang balbas at bigote. May dalang isang mangkok at kutsara ang matanda. Umupo ito sa gilid ng papag sa tabi niya. Sino ka? Ikaw na ba si San Pedro? Nasa langit na ba ako? Talagang inisip mo pa nga mapunta sa langit matapos ng ginawa mo. Teka, kung ganun, hindi pa ako patay? Hindi pa hinayupak ka. Buhay na buhay ka pa. Magpasalamat ka at nakita kita kagabi sa gubat at iniligtas ko ang buhay mo. Dahil kung hindi, malamang pinagpipiesta na ng mga baboy ramong katawan mo ngayon. Oo nga. Ikaw nga yung taong nakita ko bago ko namatay. Sinabi nang hindi ka papatay eh. Buhay na buhay ka pa, damuho. Ako ang nakita mo bago ka nawalan ng malay. Pero hindi ka dapat nakialam. Hindi mo dapat ginawa yung tanda. Huwag mo akong tawagin tanda. May pangalan ako. Ako si Berting. At pwede mo akong tawaging Lolo Berting. Hindi ako interesadong malaman ang pangalan mo. Nasaan yung lubid ko? Nasaan? Ibigay mo sa akin ang lubid ko. Wala na ang lubid mo. Sinunog ko na. Ano? Bakit mo naman ginawa yun? Bakit hindi? Alam kong gagamitin mo yun sa pagpapatiwakal. Kaya nararapat lamang na mawala na ang bagay na yun. Tumiim ang bagang ni Amaro at mariin niyang naikuyom ang kanyang mga kamay. Sa labis na galit niya ay bigla niyang sinakal si Lolo Berting. Nabitiwan ng matanda ang mangkok at tumapon ng laman ng lugaw sa sahig na kawayan. Walang iya ka! Pakailamero ka sa buhay ko! Ang dapat sa mga kagaya mong pakailamero ay hindi na binubuhay! Tama na! Hindi na ako makahinga, tama na! Ikaw ang gustong mamatay at hindi ako! Kaya huwag mo akong patayin, hayop ka! Gusto ko pa mabuhay ng matagal! Bitiwan mo ang leg ko! Napatitig si Amaro sa muka ni Lolo Berting at nakita niya ang pagmamakaawa sa mga mata nito. Kaya agad niyang inalis ang mga kamay niya sa leeg ng matanda. Mariin niyang pinagsalikop ang mga kamay niya at napayuko siya. Hindi niya napigilan ang mapaiyak. Dapat hinayaan mo na lang ako mamatay. Hinayaan mo na lang sana ako mamatay. Sana hindi ko na nararamdaman ngayon ang sakit na to. Teka, may sakit ka? Ano ba sakit mo? Wala akong sakit. Ang tinutukoy ko ay ang sakit dito sa puso ko. Hindi mo alam kung anong pinagdaanan ko. Malamang, kung ikaw ang nakaranas nun, ay gagawin mo rin ang gusto kong gawin. Wala man akong ideya sa kung anong pinagdaanan mo. Pero ito ang tandaan mo. Hindi solusyon ng pagkitil sa sarili mong buhay sa kung anumang problemang meron ka ngayon. Isipin mo na lang ang mga magagandang bagay na maaari pang mangyari sa iyo. May magandang plano ang Diyos para sa iyo. Ngunit, paano mo pa malalaman ang planong yun kung wala ka na? Patuloy lang na umiyak si Amaro. Kahit anong sabihin ng matanda, ay tila hindi yun pumapasok sa kanyang tenga.
Ang tanging nasa isip niya ng mga sandaling yon ay ang kitlin na ang buhay niya upang makasama na niya ang kanyang mag-ina sa kabilang buhay. Sa mga sumunod na araw, ng paninirahan ni Amaro sa kubo ni Lolo Berting sa gitna ng gubat, ay naging tahimik lamang siya. Halos hindi siya kumikibo at madalas ay nakaupo lang sa isang sulok habang nakatingin sa kawalan. Kahit na anong pagkain ang ihain ni Lolo Berting, ay hindi niya ginagalaw. Kung kumain man siya, ay kakaunti lang. Lumipas ang mga gabi na hindi siya natutulog ng maayos at kung minsan ay naglalakad-lakad lang sa labas ng kubo na parabang may hinahanap o inaantay. Tahimik lamang na pinagmamasdan ni Lolo Berting si Amaro. Hindi nagtatanong sa kanya ang matanda at hindi rin siya nito pinipilit na magkwento ng kung ano ang nangyari sa kanya. Ngunit pansin ni Amaro na palaging nakabantay si Lolo Berting sa kanya, na parabang batid nito ang nasa utak niya na planong pagkitil sa sarili niyang buhay. Isang gabi, naghain si Lolo Berting ng adobong manok at mainit na kanin. Sa sahig sila kumakain. Baka sa mukha ng matanda ang pagkasabik. Sinandukan nito ng kanin ang pinggan ni Amaro. Wala akong ganang kumain. 3 araw ka nang nandito, pero wala ka pa rin ganang kumain. Abad sandali nga. 3 araw ka na pala rito, pero hindi ko pa rin alam ang pangalan mo. Bakit naman pati pangalan mo ayaw mo sabihin sa akin? Amaro. Amaro ang pangalan ko. Ayan, mabuti naman at sinabi mo na sa akin ang pangalan mo, Amaro. Ngayon ay alam ko na kung paano kitang tatawagin. Oo nga pala. Sige na, kumain ka. Ninakaw ko pa yung manok na yan sa isang bahay sa baryo, kaya wag mong sayangin ang pagod ko. Saka masarap yan. Sigurado kong magugustuhan mo ang luto ko na galing sa nakaw. Hindi pa rin kumibo si Amaro sa pagbibiro na yon ni Lolo Berting. Pero hindi sumuko ang matanda. Nilagyan nito ng ulam ang pinggan niya. Kumain ka at baka magkasakit ka sa ginagawa mo. Basta, kapag handa ka ng magkwento, ay nandito lang ako. Handa akong makinig sa kung anumang dahilan ng iyong kalungkutan. Hindi pa rin nagsalita si Amaro, pero pinagbigyan niya si Lolo Berting ng gabing yon. Kahit wala pa rin siyang ganang kumain, ay pilit pa rin siyang sumubo. Sa kabila ng malinamnam na adobong manok, ay halos hindi yun malasahan ni Amaro. Para sa kanya, kailanman, ay hindi siya masasanay na kumain na hindi kasalo ang kanyang mag-ina. Nang gabing yon, ay isang masamang panaginip ang dumalaw kay Amaro. Sa kanyang panaginip ay nakita niya kung paano walang awang pinatay ng aswang na si Argus ang kanyang mag-ina. Napasigaw si Amaro nang magising siya mula sa masamang panaginip na yon. Pinagpapawisan siya ng malamig habang habol ang sariling paghinga. Bigla siyang napahagulgol ng iyak. Nagising naman si Lolo Berting at hinawakan nito ang isang kamay ni Amaro. Amaro, iyo, anong nangyari? Bakit ka sumigaw? Nanaginip ka ba ng hindi maganda? Ayoko nang mabuhay, Lolo Berting. Hindi ko kaya mabuhay tapos habang buhay ko maalala ang pangyayaring yun. Pakiramdam ko ay pinaparusahan ako ng Diyos. Ayoko na. Ayoko na. Gusto ko na mamatay. Gusto ko na mamatay. Ano ka ba naman, Amaro? Huwag mo't sabihin yan. Tumayo si Amaro at agad siyang nagtungo sa lagayan ng mga gamit sa kusina. Sinundan siya ni Lolo Berting
At nang makita nito na kukunin niya ang kutsilyo, ay mabilis siya nitong pinigilan. Malakas na itinulak ni Amaro ang matanda, kaya napaupo ito sa sahig. Itinapat ni Amaro ang kutsilyo sa kanyang leeg, pero bago pa niya yon maitarak sa kanyang sarili, ay mabilis na nakatayo si Lolo Berting. Pipigilan sana siya ni Lolo Berting, pero hindi sinasadyang naiwas-iwas ni Amaro ang kutsilyo. Aksidenteng nasugatan sa braso ang matanda. Tila natauhan naman si Amaro sa nangyari. Binitiwan niya ang kutsilyo at nilapitan si Lolo Berting. Lolo! Lolo Berting, hindi ko po sinasadya! Pasensya na po, hindi ko sinasadya! Ayan! Nakita mo na ang ginawa mo! Sinugatan mo pa ako! Lolo Berting, patawarin niyo po ako. Hindi ko po talaga sinasadya. Patawarin niyo po ako. Amaro! Kung ano man yung dahilan kung bakit gusto mong mawala na, ay baka pwedeng sabihin mo na sa akin. Sa tingin ko, ay mas makabubuti na mailabas mo yan sa pamamagitan ng pagkikwento. Hindi mo maaaring kimkimin yan dahil habang tumatagal ay pabigat ng pabigat yan sa dibdib mo. Handa kong makinig. Ituring mo ako na totoo mong lolo. Walang imik na bumalik si Amaro sa pagkakahiga. Nang humiga si Lolo Berting sa tabi niya, ay tumalikod siya rito dahil hindi pa siya handang magkwento ng kung ano ang kanyang pinagdaanan. 1 linggo na ang lumipas simula nang manirahan si Amaro sa kubo ni Lolo Berting. Nakita niya roon ang isang simpleng pamumuhay ng matanda sa gitna ng gubat. Meron itong sariling balon na pinagkukunan nito ng tubig. May mga tanim itong gulay sa paligid. Minsan ay nangangaso ito para makakain sila ng karne. Isang hapon, mag-isang nakaupo si Amaro sa labas ng kubo habang nakatingin sa papalubog na araw. Biglang tumabi si Lolo Berting sa kanya. Tatayo na sana si Amaro nang biglang nagsalita ang matanda. Alam mo, gustong-gusto ko talagang pagmasdan ng paglubog ng araw. Yan kasi ang nagpapaalala sa akin na kahit lumubog tayo o malugmok, ay pilit sisikat o babangon pa rin tayo sa isang panibagong bukas. Maaaring nasa sitwasyon ka na iniisip mo na hindi ka na makakabangon. Pero nagkakamali ka, Amaro. Lahat ng sakit at hirap na nararanasan ng isang tao ay may kapalit na sarap at ginhawa pagdating ng tamang panahon. Nanatiling tikom ang bibig ni Amaro. Alam mo ba, nagaya mo binalak ko na rin noon na kitlin ang sarili kong buhay. Talaga po? Totoo, maniwala ka. Siguro sa tingin ko kasing edad mo rin ako noon nung maisipan kong gawin yon. Bakit niyo po ginusto magpatiwakal noon? Namatay kasi sa panganganak ang aking asawa. Makalipas ang 1 buwan, sumunod naman ang bunso kong anak. Napakabata pa niya nang mawala siya. Sanggol pa lamang siya. Tapos nasunog yung bahay namin at hindi nakalabas ang 2 ko pang mga anak. Namatay din sila. Nang panahon na yon, literal akong nawala sa aking sarili. Muntik na akong uminom ng lason. Pero may isang tao na pumigil sa akin para gawin yon. At sinabi niya sa akin na hindi pa katapusan ng mundo kahit iniwan ako ng aking buong pamilya. Sinabi niya na marami pang pwedeng mangyari sa aking buhay. Kaya po ba pinigilan niyo ako nung nakita niyo ako sa gubat? Tama ka. Nakita ko kasi ang sarili ko sa iyo, Amaro. Sandaling tumahimik si Amaro. Naisip niya na oras na para sabihin niya kay Lolo Berting ang pinagdaanan niya. Binuksan ng matanda ang buhay nito sa kanya, kaya dapat
ay ganun din siya. Yung nangyari po sa inyo, Lolo Berting, halos katulad din po nung sa akin. Ibig mo sabihin namatay din ang buong pamilya mo. Opo. Pero hindi po dahil sa sakit o aksidente. Pinatay po sila ng mga aswang. Hindi ko po alam eh. Pero simula nang ipanganak ng aking asawa ang aming anak, ay hindi na kami tinigilan ng grupo ng mga aswang na yon. Nagpalipat-lipat kami ng lugar para makatakas sa kanila. Pero palagi nila kaming nahanap. Hanggang sa napunta kami sa baryong malapit sa gubat na to. Pero pumasok sila sa bahay namin. At pinatay nila ang asawa at anak ko. Sa mismong harapan ko. Hindi ko alam kung bakit pa nila ako binuhay. Marahil ay gusto nila akong mabaliw o mabuhay na daladala ang sakit na to. Na alam nilang hindi mawawala. Ikinalulungkot ko nangyari sa iyong mag-ina. Ngunit sadyang may mga aswang na pumapatay ng walang dahilan. Masyado silang brutal at walang puso. Naniniwala ako na may mga ganyang nilalang. Dahil sa lugar kung saan ako lumaki, ay may mga aswang din na nanggugulo sa amin. Pero alam ko ang pakiramdam na gusto mo nang wakasan ang buhay mo. Kasi pakiramdam mo ay di na mawawala ang sakit na nararamdaman mo sa iyong puso. Pero Amaro, maniwala ka sa akin. Marami pang magagandang bagay ang pwedeng mangyari sa iyo, maniwala ka. Matuto ka lang maghintay at huwag kang mawalan ng pag-asa at pananampalataya sa Poong May Kapal. Marahang tinapik ni Lolo Berting ang balikat ni Amaro at saka ito tumayo upang magtungo sa likod ng bahay. Nang maiwang mag-isa si Amaro, ay pinag-isipan niya ng mabuti ang mga sinabi ng matanda. Tinanong niya ang sarili kung ano pa nga ba ang pwedeng magandang mangyari sa buhay niya. Pero wala siyang naisip dahil ang pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay niya ay nang dumating si Lira at Gabi sa kanya. Kinagabihan, muling napanaginipan ni Amaro ang kanyang mag-ina. Ngunit sa panaginip na yon ay buhay ang dalawa. Nasa isang napakagandang lugar sila, isang hardin na puno ng bulaklak na may iba't ibang kulay. Maraming paru-paro ang lumilipad sa paligid at asul na asul ang kalangitan. Nilapitan ni Amaro si Lira at Gabi. Matamis ang ngiti ng dalawa sa kanya. Sinabi ni Amaro sa dalawa na nais niya nang makasama ang mga ito at sinabi sa kanya ni Lira na yun din ang gusto nitong mangyari. Nang magising si Amaro mula sa panaginip na yun, ay naisip niya na pahiwatig yun upang ituloy niya na ang pagpapatiwakal. Mahimbing noon na natutulog si Lolo Berting sa kanyang tabi. Tahimik na tumayo si Amaro at nagawa niyang makalabas ng kubo nang hindi nagigising ang matanda. Sa labas ay may nakitang itak si Amaro. Nakapatong yun sa upuan. Kinuha niya yun at unti-unti niyang inilapit ang talim ng itak sa kanyang leeg. Huminga siya ng malalim at handa na niyang tapusin ang sarili niyang buhay. Ngunit bago pa niya maibaon ang itak sa kanyang katawan, bigla na namang sumulpot si Lolo Berting at mabilis na sinunggaban ng kanyang braso. Nagpambuno sila habang pilit na inaagaw ng matanda ang itak. Pinilit ni Amaro na itulak ang matanda, pero sa isang iglap ay naagaw ni Lolo Berting ang itak at itinapon yun sa lupa. Hindi inasahan ni Amaro ang isang malakas na suntok na pinatama ni Lolo Berting sa kanyang muka. Sa lakas ng suntok na yun ay nahilo siya at napaupo sa lupa. Akala ko ba ay nag-usap na tayo, Amaro? Bakit hanggang ngayon ay gusto mo pa ring wakasan ang buhay mo? Dahil gusto ko na pong makasama ang mag-ina ko. Parang awa mo na, Lolo Berting.
Hayaan mo na ako sa gusto kong gawin. Wala nang dahilan para mabuhay ako. Sa tingin mo ba, ay makakasama mo sila kapag itinuloy mo ang gusto mo? Susunugin ang kaluluwa mo sa impyerno, Amaro. Yun ang mangyayari sa'yo. Napayuko si Amaro. Napahagulgul siya. Ang buong akala niya ay nagiging maayos na siya, pero hindi pa pala. Dahil nang mapanaginipan niya, sina Lira at Gabi, ay bumalik ang kagustuhan niyang makasamang muli ang dalawa. Lumapit si Lolo Berting kay Amaro at hinaplos nito ang kanyang likod. Ayoko na. Ayoko na, Lolo Berting. Ayoko nang mabuhay. Gusto ko nang mamatay. Alam ko na ilang beses ko na itong sinabi sa iyo. Pero hindi sagot ang tapusin mo ang sarili mong buhay sa sakit na nararamdaman mo. Kapag ginawa mo yun, ay mas lalo lang matutuwa ang mga pumatay sa mag-ina mo. Dahil yun naman talaga ang gusto nilang gawin mo. Naguguluhang napatingin si Amaro sa sinabi ni Lolo Berting dahil hindi niya naintindihan kung ano ang ibig nitong sabihin. Iisa lang ang paraan para mawala ang sakit na nararamdaman mo. At yun ay ang iparamdam mo sa mga aswang na yun, ang ginawa nila sa asawa at anak mo. Ano po ang ibig niyo sabihin? Hindi ko po kayo maintindihan. Magpalakas ka, Amaro. Gumanti ka sa mga aswang na yon. Ipaghiganti mo ang asawa at anak mo. Iparamdam mo sa mga pumatay sa kanila ang sakit na nararamdaman mo ngayon. Gamitin mo ang galit mo para maghiganti. Pero, masama po ang gumanti, di ba? Bakit? Hindi mo masama rin na magpatiwakal? Pambihira kang tao ka. Gusto mong kitlin ang sarili mong buhay, pero ang gumanti ay hindi mo kayang gawin. Amaro, isipin mo ang sasabihin ko. Kapag nagpatiwakal ka, yung mga aswang na pumatay sa mag-ina mo, ay marami pang pwedeng siraing buhay gaya ng ginawa nila sa buhay mo. Ngunit kung maghihiganti ka, kung papatayin mo rin sila, ay matatapos na ang kasamaan nila. Wala ng pamilya ang masisira nang dahil sa walang dahilan nilang pagpatay. Sandaling hindi nakapagsalita si Amaro. Nanginig ang buong katawan niya nang bumalik sa alaala niya ang gabing pinatay ni Argus ang kanyang asawa at anak. Narinig niya ang pag-iyak at pagsigaw ng mga ito. Maya-maya pa ay marahang tumayo si Amaro at tumingin siya sa malayo habang may nag-aapoy na galit sa kanyang mga mata. Tama ka. Tama ka, Lolo Berting. Hindi ko dapat kitlin ang sarili kong buhay. Ang dapat sa mga aswang na yun ay magbayad sa ginawa nila sa aking pamilya. Hindi ko dapat hayaan na may mabiktima pa sila. Sisiguraduhin kong ako magiging bangungot nila. Papatayin ko silang lahat. Yan! Ganyan nga, Amaro. Maging matatag at matapang ka. Gamitin mo lungkot at galit na meron ka ngayon para ipaghiganti ang iyong mag-ina. Pero, Lolo Berting, paano ako maghihiganti? Wala naman akong alam sa pakikipaglaban sa mga aswang. Lalo na't alam ko na hindi basta-basta ang aswang si Argus. Malakas siya at may mga alagad siyang aswang na handang sundin ang mga utos niya. Halika sa loob. Doon natin pag-usapan ang bagay na yan. Naunang pumasok si Lolo Berting sa kubo nito. Nang sumunod si Amaro, ay sinisindihan ng matanda ang gasera. Bumaha ang malamlam na liwanag sa buong kubo. Magkaharap silang naupo sa sahig. Maya-maya pa ay tumayo si Lolo Berting. May kinuha itong papel na nakatago
sa nakasalansan nitong mga damit sa isang sulok. Inilatag ng matanda ang papel sa harapan ni Amaro at nalaman niya na isa yung mapa. Lolo Berting, para saan po ang mapang yan? Ang mapa na ito ay ibinigay pa sa akin ng lolo ko. Mapa ito patungo sa isang patay na bulkan na nasa kabilang panig ng bundok na malapit dito sa gubat. Sa patay na bulkan na yon ay matatagpuan ng isang kakaiba at napakalakas na sandatang panlaban sa mga masasamang elemento tulad ng aswang. Anong klaseng sandata naman po yun, Lolo Berting? Ang nagbabagang latigo ni Judas. Ayon sa paniniwala ng nakakaalam sa latigong yon, ay isa raw itong sandata na lumitaw matapos si pagkanulo ni Judas si Jesus, kapalit ng 30 pilak. Marami ang hindi nakakaalam. Pero ayon sa mga lihim na salin ng ilang tekstong galing pa sa mga unang disipulo, hindi raw basta nagpakamatay si Judas. Matapos siyang lamunin ng konsensya, ay sinumpa raw ang kanyang kaluluwa at naging bahagi ng apoy ng impyerno. Mula sa apoy na yon, ay nabuo ang isang latigo, isang sandatang naglalagablaba kapag ang may hawak nito ay ang karapat-dapat na gumamit nito. Pambihira. Ngayon ko lang po narinig ang kwentong yan Pero ano po ang kayang gawin ng latigong yon? Ang nagbabagang latigo ni Judas ay kayang sunugin hindi lang ang katawan, kundi pati kaluluwa ng mga nilalang ng kadiliman. At higit sa lahat, ito ang tanging sandatang epektibo sa pagpatay sa mga aswang, kahit pa ang pinakamalakas sa kanila. Kaya kung ang nais mo ay wakasan ng kasamaan, yun ang sandatang dapat mong hawakan. Kung ganun, ay dapat kong makuha ang latigong yon para magamit ko sa paghihiganti. Tama ka, Amaro. Sinubukan ko ng kunin noon ang latigo, pero nabigo ako. Ibig sabihin, hindi ako ang karapat-dapat. Kaya gusto kong subukan mong kunin ang sandatang yon. Naniniwala ako na makukuha mo yon dahil malinis at mabuti ang iyong puso. Sandaling nag-isip si Amaro. Alam niya sa sarili niya na kung haharapin niya si Argus at ang mga alagad nitong aswang, ay wala siyang magiging laban. Ngunit kung magkakaroon siya ng sandata, gaya ng nagbabagang latigo ni Judas, ay mas malaki ang magiging posibilidad na makamit niya ang paghihiganting kanyang inaasam. Kaya naman, ng sandaling yun, ay mabilis na nagdesisyon na si Amaro. Amaro, ano na ang desisyon mo? Lolo Berting, pumapayag po ko. Kukunin ko po ang latigong yun upang gamiting sandata laban sa mga aswang na pumatay sa aking mag-ina. Ipapatikim ko po sa kanila ang galit at puot na meron ako ngayon upang kahit hanggang sa impyerno ay pagsisihan nila ang ginawa nila sa amin. Pero Lolo Berting, sasamahan niyo naman po ako sa patay na bulkan na tinutukoy niyo, hindi ba? Ikinalulungkot ko. Pero hindi na kita masasamahan doon, Amaro. Masyado na ako matanda para sa ganyang uri ng paglalakbay. Ang tanging maitutulong ko lamang sa iyo ay ang ibigay sa iyo ang mapang yan na magdadala sa iyo patungo sa patay na bulkan na kinaroroonan ng nangbabagang latigo ni Judas. Naiintindihan ko po, Lolo Berting. Siguro naman po kaya ko ang paglalakbay papunta sa lugar na yon. Dapat mong kayanin para sa ikatatagumpay ng iyong pag-iiganti. Pero tandaan mo, Amaro, kapag nasa bunganga ka na ng patay na bulkan, ay kailangan mong alayan ito ng sarili mong dugo. Patakan mo ng dugo mo ang bunganga ng bulkan. At kung ikaw ang karapat-dapat, ay lilitaw ang nagbabagang latigo ni Judas.
Pinapaniwalaan din na may pulang dragon itong bantay. Kaya kailangan mong patunayan sa kanya na ikaw ang nararapat na magmay-ari ng latigong yun. Isang tango na puno ng kumpiyansa ang isinagot ni Amaro sa matanda. Napuno ng determinasyon ng puso niya na makuha ang nagbabagang latigo ni Judas. Naisip niya na ang sandatang yun ang magiging daan upang magtagumpay siya na bigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang asawa at anak. Hindi na nagsayang pa ng araw si Amaro at nagdesisyon siyang magtungo na kagad sa patay na bulkan. Pinag-aralan niya ang mapa na ibinigay ni Lolo Berting. Pinalakas din niya ang kanyang katawan sa pamamagitan ng pagkain ng tama at pag-eehersisyo sa araw-araw. Hanggang sa dumating na ang araw na alam ni Amaro sa sarili na handa na siyang kunin ang nagbabagang latigo ni Judas. Ipinaghanda siya ni Lolo Berting ng mga dapat niyang dalhin, gaya ng tinapay, tubig at patalim. Inilagay yon ng matanda sa isang lumang bag. Habang unti-unting sumisikat ang araw sa silangan, ay lumabas ng kubo si Amaro kasama si Lolo Berting. Tandaan mo, Amaro, kung sakali na ikaw ang karapat-dapat, ay di pa rin magiging madali para sa'yo na kunin ang latigo. Kaya mag-iingat ka. Tatagan mo ang isip mo, hindi lang ang iyong katawan. Tatandaan ko po ang lahat ng sinabi niyo sa akin, Lolo Berting. Hindi ko po kayo bibiguin. Uuwi po ko rito. Nadalan sa datang yun ang nagbabagang latigo ni Judas. Malaki ang paniniwala ko na magtatagumpay ka, iyo. Huwag kang mag-alala dahil ipagdadasal kita. Pasensya ka na dahil yun lamang ang aking magagawa. Malaking bagay na po yun para sa akin, Lolo Berting. Gusto ko rin po magpasalamat sa inyo dahil kayo po ang dahilan kung bakit buhay pa ako hanggang ngayon. Salamat po dahil hindi niyo ako sinukuan kahit ako mismo ay nais ng sumuko. Gaya ng sinabi ko, ay nakita ko ang sarili ko sa iyo. At gusto kong ipaunawa sa iyo na sa kabila ng hindi magagandang nangyayari sa atin, ay napakasarap pa rin mabuhay sa mundong ito. Naniniwala rin ako na may dahilan kung bakit tayo pinagtagpo. At ito na nga ang dahilan na yun. Sige na, lumakad ka na. Hangad ko ang tagumpay mo, Amaro. Maraming salamat po ulit, Lolo Berting. Sige ho, lalakad na po ko. Mag-iingat ka, Amaro. Matapos yun, ay nagsimula ng maglakad si Amaro, papalayo kay Lolo Berting. Muli niyang nilingon ng matandang lalaki at kumaway siya rito. Isang malalim na paghinga ang kanyang pinakawalan habang naglalakad siya patungo sa direksyon ng kinaroroonan ng nagbabagang latigo ni Judas. Unang tinawid ni Amaro ang masukal na kagubatan. Halos hindi na tumatagos doon ang liwanag ng araw dahil sa napakaraming puno na may mayayabong na dahon. Matapos ang ilang oras ng paglalakad, ay sinimulan niya ng akyatin ang paanan ng bundok. Habang tumataas siya, ay ramdam niya ang pagnipis ng hangin at ang paglabo ng paligid dahil sa kapal ng hamog. Pagsapit sa tuktok, ay biglang bumuhos ang malakas na ulan na sinabayan ng pagdagundong ng kulog at mababagsik na kidlat. Basang-basa siya sa ulan habang pilit na naghahanap ng masisilungan. Nang tumigil ang ulan at sumilip na muli ang araw sa likod ng ulap, ay saka lang nagawang matulog ni Amaro para makapagpahinga. Sa tuktok ng bundok na siya, nagpalipas ng magdamag at kinaumagahan ay bumaba na siya sa kabilang bahagi ng bundok. Mabato at madulas ang daan, ngunit sinikap niyang hindi madulas o matisod.
Nang makababa na si Amaro sa bundok, ay isang malawak na kapatagan ang bumungad sa kanya. Tuyo ang buong kalupaan, tahimik at tila walang buhay. Sa malayo ay natanaw niya ang patay na bulkan. Nakalugmok yun na parang isang dambuhalang natutulog. Malapit na ako. Konti na lang. Mararating ko na ang patay na bulkan. Nagpatuloy sa paglalakad si Amaro. Dala ang pag-asa na makukuha niya ang sandatang papatay kay Argus at sa lahat ng mga alagad nitong aswang. Makalipas ang ilang oras, ay sandaling nagpahinga si Amaro. Uminom siya ng tubig at kumain ng tinapay. Hindi niya inalis ang tingin sa patay na bulkan. Hindi siya nagtagal sa pamamahinga at muli siyang nagpatuloy sa paglalakad hanggang sa marating na niya ang paanan ng bulkan. Tumingala siya sa tuktok ng bulkan at napagtanto niya na hindi yun ganun kataas. Nakikiusap ako sa iyo, tagapagbantay ng latigo ni Judas. Ipagkaloob mo sa akin ang sandatang kailangan ko. Sana ay ako ang karapat-dapat na hinihintay mo. Nagsimulang akyatin ni Amaro ang bulkan pagkasabi niya noon. Ngunit nang nasa kalahati na siya, ay napahinto siya nang maramdaman niyang umuuga ang lupa. Nanlaki ang mga mata ni Amaro nang makita niya ang mga naglalakihang bato na gumugulong pababa mula sa itaas ng bulkan. Naiwasan niya ang ilang malalaking bato, ngunit nawalan siya ng balanse at nagpagulong-gulong siya pabalik sa ibaba. Malakas na humampas ang ulo niya sa isang bato at agad na nagdilim ang kanyang paningin. Sa muling pagbabalik ng ulirat ni Amaro, ay sumalubong sa kanya ang madilim na kalangitan. Impit siyang umungol nang maramdaman niya ang kirot ng sugat sa likod ng kanyang ulo. Kahit masakit ang buong katawan, ay tumayo pa rin si Amaro. Kinuha niya ang patalim sa bag at tumingin sa tuktok ng bulkan. Hindi ako pwedeng sumuko. Nangako ko kay Lolo Berting na uuwi ako dala ng babagang latigo ni Judas. Isa pa, kailangan ko magtagumpay para sa aking asawa at anak. Hindi nagtagal ay matagumpay nang narating ni Amaro ang gilid ng bunganga ng patay na bulkan. Sa gitna ay nakita niya ang isang napakalaki at malalim na hukay. Ang mga bato sa paligid ay kulay abo at itim na tila isang patunay na maraming beses nang sumabog ang bulkan na yun noon. May kakaibang amoy ang hangin, parang asupre na bahagyang nagpahirap sa paghinga ni Amaro. Mahigpit na hinawakan ni Amaro ang patalim. Humakbang siya papunta sa mismong tabi ng butas sa gitna at walang pag-aalinlangan na sinugatan niya ang kanyang kaliwang braso gamit ang patalim. Tiniis niya ang sakit at tapdi noon at itinapat niya ang dumudugo niyang braso sa mismong butas ng patay na bulkan. Matapos na ilang beses na mapatakan ni Amaro ng dugo niya ang bunganga ng bulkan, ay biglang yumanig ng malakas ang lupa. Isang napakalakas na tunog na parang kulog ang dumagundong at ang dating malamig na hangin ay naging mainit na tila apoy. Mula sa gitna ng hukay ay lumabas ang matinding liwanag at usok na sinundan ng pagsambulat ng apoy na tila may sariling buhay. Isang napakalaking nilalang ang unti-unting umahon mula sa kailaliman ng bulkan. Isa yung pulang dragon na nababalot ng apoy mula sa ulo hanggang sa buntot. Ang mga mata nito ay tila 20 pulang araw at sa bawat paghinga nito ay lumalabas ang usok na parang nagmumula sa mismong impyerno. Labis na nagimbal si Amaro sa pulang dragon. Napaatras siya, ngunit hindi niya magawang makatakbo. Sino ka? At pinambala mo ang aking pamamahinga.
Huminga lang malalim si Amaro. Pinilit niyang kausapin ang pulang dragon sa kabila ng takot dahil mas mabigat ang kanyang layunin kesa sa takot. Makapangyarihang dragon! Ako si Amaro. Nandito ako para hingin sa'yo nagbabagang latigo ni Judas. Napakatagal na ring panahon bago muling may magtangkang kuhanin ang sandatang yan sa akin. At bakit nais mo na ibigay ko sa iyo ang nagbabagang latigo ni Judas? Nais ko magiganti sa mga aswang na pumatay sa aking asawa at anak. Hindi mawawala ang galit na nasa puso ko hanggat hindi ako nakakapaghiganti sa kanila. At iniisip mong karapat-dapat ka dahil sa galit? Hindi. Hindi lang po dahil sa galit makapangyarihan, dragon. Nandito ako dahil ayoko manatiling biktima. Hindi ako humihiling ng kapangyarihan para sa pansarili kong dahilan. Gusto kong tapusin ang kasamaan ng mga aswang na yon. Dahil naniniwala ako na ito lang ang paraan para mapigilan silang ulitin sa ibang ginawa nila sa akin at sa pamilya ko. Tumahimik ang pulang dragon. Nakatingin yun kay Amaro na para bang binabasa nito ang laman ng kanyang buong pagkatao. Umalingaw-ngaw muli ang kulog, ngunit hindi galing sa langit, kundi galing sa ilalim ng lupa. Maya-maya pa ay bumuga ng apoy ang dragon at lumipad paikot sa bunganga ng bulkan. Mula sa bunganga ng bulkan ay unti-unting umusbong ang isang itim na latigo na nababalot ng nagbabagang apoy. Kunin mo ang nagbabagang latigo ni Judas. Buhat ngayon ay ikaw na ang nagmamayari nito. Hindi mo na kailangang patunayan ang iyong sarili sapagkat nakaguhit na noon pa man sa iyong palad na ito ay mapasayo. Lumapit si Amaro at dahan-dahang kinuha ang latigo. Nang mahawakan niya yon, ay mas naglagablab yun. Kahit konting sakit mula sa apoy na nakabalot sa latigo, ay wala siyang naramdaman. Matapos yun, ay bumalik na ang pulang dragon sa kailaliman ng bulkan. Biglang yumanig ang lupa at bahagyang napaatras si Amaro. Nagsimula siyang tumakbo pababa ng bulkan habang hawak ang latigo. Mabilis ang hakbang niya dahil naramdaman niyang sasabog ang bulkan hanggang sa naglabas na ng usok at abo ang bulkan. Nang nasa baba na si Amaro, ay doon na tuluyang sumabog ang bulkan. Nagpalabas yun ng naglalakiyang nagbabagang mga bato. Patuloy lang siya sa pagtakbo hanggang sa tuluyan na siyang makalayo sa bulkan. Hindi makapaniwala si Amaro na nagtagumpay siyang kunin ang nagbabagang latigo ni Judas. Agad niyang naramdaman ang koneksyon niya sa mahiwagang latigo. Natuklasan niya na kaya niya yung utusan na paglahuin ang nakabalot doong apoy upang magmistula yung normal na latigo. At kapag malakas niya yung inihahampas sa lupa, ay muli yung magbabaga at babalutin ng apoy. Hindi na huminto si Amaro sa paglalakbay pabalik sa bahay ni Lolo Berting dahil nais niya nang ipaalam sa matanda ang magandang balita na kailangan nitong malaman. Hanggang sa wakas ay natanaw na ni Amaro ang kubo ni Lolo Berting. Umaga na nang makarating siya roon. Naabutan niyang abala si Lolo Berting sa pagsisibak ng mga kahoy. Pagkakita sa kanya ni Lolo Berting ay natigilan ito. Binitiwan nito ang palakol at nagmamadaling lumapit sa kanya. Hindi nito inalis ang tingin sa hawak niyang latigo. Iyan na ba? Iyan na ba ang nagbabagang latigo ni Judas? Opo. Opo, Lolo Berting. Nagtagumpay po ako. Pero parang normal na latigo lamang yan.
Sigurado ka ba na yan talaga yon? Ngumiti si Amaro. Malakas niyang inihampas ang latigo sa lupa at agad yung nagbaga at binalot ng galit na apoy. Siya tunay nga! Yan nga ang nagbabagang latigo ni Judas! Hindi talaga ako nagkamali na ikaw nga ang nakatakdang magmay-ari niyan, Amaro! Kahit po ako, Lolo Berting, hindi rin po ako makapaniwala na ibibigay kagad sa akin to ng pulang dragon na bantay sa patay na bulkan. At ang sabi pa niya, noon pa man daw, ay nakatakda nang ako magmay-ari nito. Ano po kaya ang ibig niyang sabihin? Hindi ko rin alam. Pero ang mahalaga ay nakuha mo na ang latigo sa patay na bulkan. Tama ka, Lolo. Ngayon ay maaari ko nang simulan ang aking paghihiganti. Ang kailangan ko lang gawin ay ang alamin kung nasan si Argus at ang mga alagad niyang aswang. Humanda talaga sila dahil uubusin ko sila at gagawin ko silang mga abo. Tumiim ang bagang ni Amaro. Gaya ng paglagablaba ng apoy sa kanyang latigo, ay naglalagablab din ang puot sa kanyang puso. Simula noon ay sinimulan na ni Amaro na pag-aralan at sanayin ng sarili sa paggamit ng nagbabagang latigo ni Judas. Paminsan-minsan ay nagbibigay ng suwestyon at payo sa kanya si Lolo Berting sa tamang galaw kapag aatake at dedepensa siya gamit ang latigo. Ramdam ni Amaro na sa tuwing hawak niya ang latigo ay may kakaibang lakas na bumabalot sa kanyang katawan. Nagbibigay yun ng lakas at tapang na hindi pa niya kailanman naramdaman sa buong buhay niya. Paminsan-minsan ay bumabalik pa rin si Amaro sa baryong minsan naging tahanan nila ng kanyang pamilya. Tahimik siyang nagmamasid at nakikinig sa usapan ng mga tao roon. Nalaman niyang patuloy pa rin ang pagsalakay doon ng mga aswang at naisip niyang gamitin ang bagay na yon upang malaman niya kung saan ang kuta ng kanyang mga kalaban. Hanggang isang gabi, natsyempuan ni Amaro ang pagsalakay ng mga alagad na aswang ni Argus sa baryo. Matapos ang pagsalakay ng mga yon, ay sinundan niya ang mga aswang at nalaman niya na nagtatago ang mga yon sa gitna ng maliit na lambak. Masaya siyang bumalik sa bahay ni Lolo Berting dahil sa wakas ay nalaman na niya kung nasaan ang kuta ni na Argus. Pagdating ni Amaro sa bahay ni Lolo Berting ay gising pa ang matanda. Lolo Berting, ang aga niyo naman pong magising. Madaling araw pa lang po ah. Hindi pa ako natutulog. Hinihintay kasi kita dahil napansin ko na napapadalas ang pag-alis-alis mo tuwing gabi. Yun po ba? Nagpupunta po kasi ako sa baryo kung saan ako nakatira dati. Alam ko po na muling aatake ron sina Argus. At hindi nga po ako nagkamali. Umatake ang mga alagad niya kanina. Ibig sabihin ay nakipaglaban ka na sa mga aswang gamit ang iyong latigo. Hindi pa po. Dahil hindi ko nakita si Argus kanina sa mga aswang na umatake sa baryo. Ang ginawa ko ay sinundan ko yung mga aswang. At yun na nga, nalaman ko kung saan sila nagtatago. Sigurado ako na nandun si Argus. Ang bala ko ay umatake sa pinagtataguan nila bukas ng gabi. Gusto ko na kahit paano ay magkaroon sila ng laban sa akin, Lolo Berting. Sigurado ako na matatalo mo sila, Amaro. Lalo na't hawak mo na ngayon ang nagbabagan latigo ni Judas. Kahit ang sinabi mo si Argus na pinuno ng mga aswang, ay kayang-kaya mong patayin gamit ang sandatang yan. Nang sandaling yon, ay naramdaman ni Amaro na malapit na niyang makamit ang paghihiganti na nais niyang mangyari. Alam niya na matatahimik na ang kaluluwa ng kanyang mag-ina sa sandaling mapatay niya ang mga aswang na kumitil sa mga ito. Hindi na natulog si Amaro ng araw na yon. Nang sumikat ang araw, ay nagsimula na siyang magsanay sa paggamit ng nagbabagang latigo ni Judas. Napahinto siya sa ginagawa nang lapitan siya ni Lolo Berting.
Napansin niya ang bitbit nitong bayong na puno ng iba't ibang gulay. Aalis po ba kayo, Lolo Berting? Oo, ibibenta ko itong mga sobrang gulay na ani ko sa baryo. Sayang naman kung mabubulok lang ang mga ito. Sige po. Ako naman po ay magsasanay lang dito. Kailangan ko makasiguro na mananalo ko kapag nagkaharap na kami ni Argus. Mabuti yan. O siya, paano? Mauuna na ako. Mag-iingat po kayo, Lolo Berting. Nakangiting tumango si Lolo Berting at nang nakaalis na ito ay ipinagpatuloy na ni Amaro ang kanyang pagsasanay. Palubog na ang araw nang dumating si Lolo Berting. Napakasaya nito dahil naubos ang mga gulay na itininda nito. Nagluto na ito ng pagkain nila para sa hapunan at nang dumilim na ay nagsimula na silang kumain. Tuloy ka ba ngayon sa plano mong pagpunta sa pinagkukutaan ng mga aswang? Opo, Lolo. Hindi ko na po kayang patagalin pa bago kami magkaharap ni Argus at ng mga alagad niya. Hindi na po ako makapaghintay na iparamdam sa kanila ang sakit ng ginawa nila sa mag-ina ko. Matapos maghapunan ay sandaling nagpahinga si Amaro at saka siya naganda sa pag-alis upang umatake sa pinagtataguan ng mga aswang. Lumabas siya ng kubo at nakita niya si Lolo Berting na may nakasabit na itak sa bewang. May nakasukbit na bag sa likod nito. Lolo, aalis na po ako. Magtutungo na po ako sa lambak kung saan nagtatago si na Argus. Sasama ako sa iyo. Hayaan mong tulungan kita sa laban mo na ito. Sigurado po ba kayo, Lolo Berting? Pero masyado pong delikado to. Amaro, para ng anak ang tingin ko sa iyo. Kahit sandali pa lamang tayong nagkakakilala. Hindi ko kayang manatili lang rito habang ikaw ay hinaharap ang mga aswang na yon. Huwag kang mag-alala dahil sisikapin kong hindi maging pabigat sa iyo. Kung yan po ang gusto nyo, ay hindi ko na po kayo pipigilan. Magkasamang naglakad sina Amaro at Lolo Berting patungo sa lugar kung saan nagtatago ang mga aswang. Masaya si Amaro dahil nakilala niya si Lolo Berting dahil maging siya ay napalapit na ang loob sa matanda sa ilang linggo pa lang nilang magkasama. Ipinangako niya sa sarili na sa gabing yon ay mapapabagsak niya si Argus at wala siyang ititira sa mga alagad nitong aswang. Matapos ang halos isang oras na paglalakad, ay narating na ni na Amaro at Lolo Berting ang lugar kung saan nagtatago ang mga aswang. Ngunit laking pagtataka ni Amaro dahil kahit isang aswang ay wala silang nakita sa lugar na yon. Ang tanging naroon ay ang mga buto ng tao at ilang maliliit na kubol. Amaro, nasan? Nasaan ang mga aswang? Hindi ko rin po alam eh. Sigurado ka ba na dito ang kuta nila? Baka naman nagkamali ka lang ng pagkakaalala. Sigurado po ako. Hindi po ako pwedeng magkamali. Nakita niyo naman po mga buto ng mga tao rito. Ibig sabihin ay nagdadala sila rito ng kanilang biktima at dito nila pinapatay at kinakain. Nakakapagtaka lang kung bakit kahit isang aswang ay walang natira dito. Teka, hindi kaya natunugan nila ang pagpunta ko rito ngayong gabi? Baka naramdaman nila ako nung sinundan ko sila. Tama ka. Maaaring ganyan na nga nangyari. Ang mabuti pa ay umuwi na tayo. Mahaba-haba pa ang ating lalakarin. Nauna nang maglakad si Lolo Berting, pero si Amaro ay nanatili sa kanyang kinatatayuan. Luminga siya sa paligid at nanlaki ang mga mata niya nang may nakita siyang kung anong gumalaw sa likod ng isang puno sa hindi kalayuan. Nahuli rin ng kanyang paningin ang pagkislap ng isang pares ng mga mata sa dilim. Mabilis na tumakbo si Amaro patungo roon at inihampas niya ang latigo sa lupa. Agad yung nabalot ng apoy kaya bahagyang nagkaroon ng liwanag sa paligid. Doon na niya nakita ang isang aswang na nagtatago sa likod ng isang puno. Bumakas ang gulat sa mukha ng aswang
nang makita nito na papalapit si Amaro. Tatakas pa sana ang aswang pero agad itong hinagupit ni Amaro ng latigo sa likod. Alalay lang ang paghampas na ginawa niya dahil wala pa siyang balak na patayin ito. Gumuhit ang apoy sa likod ng aswang at napasigaw ito. Sumubsob sa lupa ang aswang. Agad itong tumiyaya at nang tatayo na ito ay agad itong tinapakan ni Amaro sa dibdib. Payat ang katawan ng aswang. Sigurado si Amaro na isa yun sa alagad ni Argus. Lumapit si Lolo Berting at nagulat ito nang makita ang aswang. Anak nang, anong klaseng nilalang yan ng dilim? Isa siya sa mga alagad ni Argus, Lolo Berting. Ngayon lang ako nakakita ng aswang at talagang ang nakakatakot ang itsura nila. Hindi lang ang itsura nila ang nakakatakot, kundi ang paraan nilang mag-isip. Pumapatay sila ng walang dahilan, gaya ng ginawa nila sa aking asawa at anak. Umaling ang nanlilisik na mga mata ni Amaro sa aswang na kahit anong pagpupumiglas ay hindi magawang makawala. Magsalita ka, aswang! Alagad ka ba ni Argus? Argos? Sinong Argos? Wala akong kilalang Argos. Inalis ni Amaro ang paa niya sa dibdib ng aswang at hinampas niya ito ng nagbabagan latigo sa dibdib. Aray ko! Tama na! Tama na! Sabihin mo sa akin ang totoo. Alagad ka ba ni Argus? Oo na! Magsasabi na ako ng totoo. Alagad na ako ni Argos. Inutusan niya akong maiwan dito para tignan kung ano ang gagawin mo. Kung ganon, ay tama nga ang aking hinala. Alam niyo na pupunta ako ngayong gabi rito. Kaya kayo umalis, tama ba? Oo, tama ka. Paano niyo nalaman na pupunta ako rito ngayon? Magsalita ka! Hindi ko alam. Wala akong alam. Basta sinunod ko lang ang utos ni Argos. Hinampas muli ni Amaro ang aswang gamit ang latigo. Tumama yun sa kaliwang braso ng aswang at muli itong pumalaw. Patuloy na nakiusap ang aswang habang umaatras hanggang sa napasandal na ito sa katawan ng isang puno. Magsalita ang hayop ka! Sabihin mo kung paano niyo nalaman na pupunta ako rito ngayon! Maniwala ka. Hindi ko talaga alam. Si Argos lang nakakaalam kung bakit. Ako'y isa lang sa mga alagad niya na sumusunod sa mga utos niya nang hindi na nagtatanong. Alam mo ba ang gagawin ko sa'yo? Kapag hindi ka nagsalitang demonyo ka, papatayin kita gamit ang aking nagbabagang latigo. Magpasalamat ka dahil napipigil ko pa ang galit ko. Dahil kayang-kaya kitang patayin dito ng isang hampas lang. Maawa ka. Huwag mo akong papatayin. Marami pa akong pangarap sa buhay. Sira ulo ka. At anong pangarap mo? Ang mas marami pang mapatay at makain na tao? Ano pa nga ba? Aswang ako. Sinasayang mo lang ang oras ko. Total, wala naman akong makukuhang impormasyon mula sa'yo. Ay papatayin na lang kita. Itinaas ni Amaro ang kamay niyang may hawak sa latigo. Ngunit bago pa yun lumapat sa katawan ng aswang, ay hinawakan ni Lolo Berting ang kamay ni Amaro. May pagtataka siyang napatingin sa matanda. Lolo Berting, bakit niyo po ako pinigilan? Huwag mo muna siyang patayin. Pero Lolo Berting, wala na po tayong makukuhang impormasyon sa kanya. Sigurado ako na may alam siya, pero ayaw niya lang magsalita. Mukhang hindi ko rin siya mapipilit, kaya dapat na siyang mamatay. Huwag muna, Amaro. May naisip akong paraan kung paano natin mahanap ang pinagtataguan ni Argos. Paano po? Hindi mo na sumagot si Lolo Berting. Ibinaba na ni Amaro ang kanyang kamay at saka lang yun binitiwan ng matanda. Nilapitan ni Lolo Berting ang aswang at hinugot nito ang itak mula sa kaluban na nakasabit sa bewang nito. Itinutok nito ang talim ng itak sa leeg ng aswang
Bumakas ang takot sa mukha ng aswang at nagsimulang manginig ang buong katawan nito. Marahil ay totoong hindi mo talaga alam kung paano nalaman ni Argos na atake sa lugar na ito si Amaro. Oo, tama ka. Tama ka, tanda, tama ka. Pero sigurado kung alam mo kung saan ngayon nagtatago ang pinuno nyo at ang iba pang aswang, tama? Ay, hindi ko alam. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Huwag kang magsinungaling. Nakikita ko sa mga mata mo na alam mo. Ipapaalam ko lang sa'yo na kung kaya kang patayin ng nagbabagang latigo sa isang ampas lang, ay kaya ka rin patayin ng itak ko. Isang taga ko lang sa leeg mo, ay dederecho ka na sa impyernong hayop ka. Kaya magsalita ka. Alam mo ba kung saan nagtatago ang mga kasama mong aswang? Hindi sumagot ang aswang, kaya mas inilapat pa ni Lolo Berting ang talim ng itak sa leeg ng aswang. Oo na! Oo na! Amin na ako! Alam ko kung saan sila lumipat ng lugar. Malamang alam ko kung saan dahil kailangan kong puntahan si Argos matapos ko kayong manmanan dito. Kung ganon, ay ikaw ang magdadala sa amin sa lugar na yon. Hindi ko pwedeng gawin yan dahil papatayin ako ni Argos. Sa tingin mo ba, ay hindi rin kita papatayin kapag hindi mo sinunod ang sinabi ko? Oo na! Oo na! Ihahatid ko na kayo kung nasan si Argos. Basta, sa oras na maihatid ko kayo sa pinagtataguan nila, ay palalayain nyo na ako. Hindi sumagot si Lolo Berting sa sinabi ng aswang. Nanood lang si Amaro sa ginagawa ni Lolo Berting. Binuksan nito ang bag na dala nito at inilabas nito roon ang isang mahabang lubid. Hindi po ba yan yung lubid na gagamitin ko sana noon para magpakamatay? Tama ka, Amaro. Ito nga yun. Ang akala ko po ba sinunog niyo na po yan. Ang totoo ay hindi ko ito sinunog. Itinago ko lang ito dahil naisip ko na maaari ko itong magamit sa ibang bagay. Hindi ko naman nakalain na magagamit ko ito sa isang aswang. Hoy, ikaw na aswang ka! Tumayo ka dyan at ipagtabi mo ang mga kamay mo. Bilisan mo! Dalian mo! Ayokong mabagal kumilos! Sa tingin mo ba ay makakatayo ako ng mabilis matapos akong paghampasin ng kasama mo ng latigo niyang nag-aapoy? Huwag ka nang marami sinasabi. Napakadaldal mo. Gawin mo na lamang ang sinasabi ko. Bilisan mo! Tayo na! Nahihirapang tumayo ang aswang. Bakas sa mukha nito ang sakit sa mga sugat na natamo nito. Ipinagdikit nito ang mga kamay nito at tinalian yon ni Lolo Berting gamit ang lubid. Ngayon, maglakad ka na at dalhin mo kami kung nasan si Argos. Huwag kang magkakamaling iligaw kami dahil papatayin talaga kita. Lalaslasin ko lalamunan mo. Nagsimula na maglakad ang aswang habang ang kabilang dulo ng lubid ay hawak ni Lolo Berting. Magkasabay na naglakad sina Amaro at Lolo Berting habang sinusundan nila ang aswang na nasa kanilang unahan. Hanep pa! Ang galing po ng naisip niyong ito, Lolo Berting. Ang totoo po ay hindi ko naisip kanina to kasi nga galit na galit ako. Sinabi ko naman sa iyo, hindi ka makakapag-isip ng maayos kapag hinayaan mong pangunahan ka ng galit. Pero sa tingin niyo po ba, ay dadalhin talaga tayo ng aswang na yan kung nasan sila Argos? Siguro naman ay oo. Mukhang takot siyang mamatay eh. Ipagdasal na lang natin na dadalhin niya talaga tayo kung nasan ang mga aswang na hinahanap natin. Wala tayong magagawa kundi ang magtiwala sa aswang na yan. Tama ka, Lolo Berting. Siya lang ang nakakaalam kung nasan ngayon sina Argos. Salamat nga po pala at sinamahan niyo ko rito. Kasi kung wala kayo, malamang ay pinatay ko na ang aswang na yan kanina at hindi ko naisip ang bagay na to. Nagpatuloy sina Amaro at Lolo Berting sa pagsunod sa aswang. Umasa si Amaro na hindi sila lilinlangin ng aswang na maghahatid sa kanila sa pinagtataguan ni Argos. Nais niya
na matapos na ang lahat sa gabing yun, hindi na siya makapaghintay na makaharap si Argus upang ipakita rito na nagkamali ito sa desisyong buhayin pa siya. Halos mag-iisang oras nang naglalakad sina Amaro pero nasa loob pa rin sila ng kagubatan. Kanina ay panailangan sunod nila sa aswang pero nang mapansin niyang tila paikot-ikot na sila ay doon niya na naramdaman na parang may mali. Nilakihan niya ang pagakbang at nilapitan ng aswang na nasa kanilang unahan. Bigla niyang inihampas sa lupa ang latigo at agad yung naglagablab. Napaatras ang aswang at bumakas ang takot sa mukha nito. Anong gagawin mo sa akin? Pwede bang ilayo mo sa akin ang latigo na yan? Ikaw ha? Niloloko mo ba kami? Akala mo ba hindi ko napapansin na pinapaikot-ikot mo lang kami? Anong pinapaikot-ikot? Hindi totoo yan. Huwag ka kasing mainipin. Maniwala ka sa akin. Malapit na tayo sa pinagtataguan ni na Argos. Maniwala ka! Sinungaling! Pinapagod mo lang kami sa paglalakad. Papatayin na lang kita. Amaro, wag! Wag mo munang patayin ang aswang na yan. Kailangan pa natin siya. Kapag pinatay mo siya, ay mas lalo tayong mahihirapan na hanapin kung nasan si Argos. Pero Lolo Berting, pinaglalaroan lang tayo ng hayop na to eh. Hindi niya tayo tinutulungan eh. Marahil ay pinaglalaroan niya nga tayo. At mas lalo niya tayong inilalayo kung nasaan ang hinahanap natin. Pero isipin mo na mas mabuti na ang buhay siya. Mapipilit din naman siguro natin ang aswang na yan na ituro sa atin kung nasan talaga si na Argos. Alam kong pagod ka na, Amaro. Ang mabuti pa magpahinga na muna tayo kahit sandali lang. Mahaba pa ang gabi at marami pa tayong oras para hanapin kung nasan si Argos. Pero Lolo Berting, hindi ko kaya magpahinga sa oras na to. Gusto ko nang makaharap ang mga aswang na pumatay sa aking pamilya upang magbayad sila sa kasalanang ginawa nila sa akin. Ngunit baka mahirapan kang labanan sila kapag pagod ka. Sige na, magpahinga na muna tayo. Makinig ka na lamang sa akin. Hindi muna nagsalita si Amaro upang pag-isipan ang sinabi ni Lolo Berting. Aminado siyang pagod na siya nang dahil sa paglalakad. Masakit na ang mga paa at binti niya. Kung magpapahinga tayo, paano ang siraulong aswang na yan? Itatali ko siya sa isang puno habang nagpapahinga tayo. Pagod na rin ako, Amaro. Kailangan ko ng kahit konting minuto lang ng pag-idlip. Sa sinabing yun ni Lolo Berting, ay naawa rito si Amaro. Pumayag na siya na magpahinga muna sila ng sandali bago ipagpatuloy ang kanilang paglalakad. Itinali ni Lolo Berting ang aswang sa isang puno at siniguro nito na hindi ito makakatakas. Nahiga sa lupa si Amaro habang si Lolo Berting ay umupo sa tabi ng isang puno at sumandal sa katawan nun. Binuksan ni Lolo Berting ang dala nitong bag at inilabas nito mula roon ang isang lumang plastik na bote na may lamang tubig. Ito ang tubig. Uminom ka muna. At alam kong nauuhaw ka na. Maraming salamat po, Lolo Berting. Bumangon sandali si Amaro upang abutin ang tubig. Ininom niya ang kalahati nun at saka siya bumalik sa pagkakahiga. Agad siyang nakaramdam ng labis na antok at hindi nagtagal ay nakatulog na siya. Makalipas ang ilang sandali ay nagising na si Amaro. Imbis na maging magaan ang pakiramdam dahil nakaidlip siya, ay pananakit ng ulo ang kanyang naramdaman. Tila tinatamad pa siya na bumangon. Ngunit laking gulat niya nang malaman na wala na ang aswang na nakatali sa puno. Ang tanging naiwan doon ay ang lubid na ginamit ni Lolo Berting para itali ito. At mas lalong gumimbal kay Amaro ay nang makita niyang maging si Lolo Berting ay wala na sa pwesto nito kanina. Kinuha niya ang latigo at malakas niya yung hinampas sa lupa upang lumabas ang apoy nun. Luminga siya at pinakiramdaman ang kanyang paligid. Lolo Berting!
Nasaan ka? Lolo Berting! Walang sumagot sa pagsigaw na yon ni Amaro. Napakatahimik ng paligid. Diyos ko, hindi kaya nakatakas yung aswang at inatake niya si Lolo Berting? Huwag lang siyang magkakamaling saktan si Lolo Berting dahil talagang papatayin ko siya. Kahit pa hindi ko muna malaman kung saan nagtatago si Argus. Pero kung inatake ng aswang si Lolo Berting, bakit hindi man lang ako nagising? Sinimulan ni Amaro na hanapin si Lolo Berting sa paligid. Panay ang pagtawag niya sa pangalan na matanda. Umasa siya na makikita niya si Lolo Berting na ligtas. Hanggang sa napahinto si Amaro nang biglang lumabas ang aswang sa likod ng isang malaking puno sa kanyang unahan. Ilang metro ang layo ng aswang sa kanya, ngunit sigurado siya na yun ang aswang na nahuli nila kanina. Nakakalokong ngumisi ang aswang kay Amaro. Hayop ka! Paano ka nakatakas? Importante pa bang malaman mo kung paano ako nakatakas? Nasaan si Lolo Berting? Anong ginawa mo sa kanya? Malalaman mo lang kung ano nangyari sa matandang kasama mo sa oras na mahuli mo ako. Talagang pinaglalaruan mo lang kami. Humanda ka dahil papatayin na talaga kita. Tumakbo si Amaro palapit sa aswang. Hindi umalis ang aswang sa kinatatayuan nito na parabang hinihintay siya nitong makalapit. Laking gulat ni Amaro nang mula sa itaas ng puno ay may isa pang aswang na tumalon at bumagsak sa kanyang harapan. Noon lang niya nakita ang naturang aswang at labi siya nabigla sa pagsulpot nito. Inilahad ng aswang ang palad nito at hinipa nito yon. Sumabog ang pulbos na nasa palad ng aswang sa muka ni Amaro. Pumasok ang pulbos sa ilong ni Amaro at pakiramdam niya ay dumiretso yun sa kanyang utak. Agad siyang nakaramdam ng pagkahilo. Nanghina ang buong katawan niya at umikot ang kanyang paningin. Sa isang iglap ay nawalan ng ulirat si Amaro at tuluyan siyang bumagsak sa lupa. Inakala ni Amaro nakatapusan niya na dahil sa pangyayaring yun. Sa bilis ng pangyayari ay hindi niya na nagawang lumaban sa dalawang aswang na tila pinagplanuhan kung paano siya mapapatumba. Ngunit laking gulat ni Amaro nang muli siyang nagising. Yun nga lang, nakatali siya sa isang puno gamit ang matibay na lubid habang nakatayo. Sinubukan niya magpumiglas at makawala pero hindi siya nagtagumpay sapagkat masyadong maigpit ang pagkakatali sa kanya. Luminga si Amaro sa paligid. Kahit wala siyang nakikitang aswang, ay ramdam niya na nagtatago lang ang mga ito at pinapanood siya. Lumabas kayo! Magpakita kayo sa akin! Alam ko nandyan lang kayo sa paligid. Harapin niyo ako, mga duwag! Akala niyo ba? Natatakot ako sa inyo! Sa unahan ni Amaro ay isang aswang ang lumabas mula sa kadiliman. Lumakas ang kabog ng dibdib niya nang malaman na ang aswang na yon ay si Argus. Agad na bumangon ng puot sa kanyang dibdib, kaya mas lalo siyang nagpumiglas kahit alam niya na hindi siya makakawala sa kanyang pagkakatali. Bumalik sa alaala niya ang gabing pinatay ni Argus ang kanyang mag-ina sa kanyang harapan. Huminto si Argus, ilang metro ang layo kay Amaro. Matalim ang mga matang tinignan ni Amaro si Argus. Kung hindi lang siya nakatali, sigurado siya na kanina pa niya tinapos ang buhay nito. Matagal-tagal din tayong hindi nagkita, Amaro. Ito talaga ang gusto kong mangyari. Ang muli kang makita para mapatay na kita. Ngunit paano mo yung gagawin kung nakatali ka? Hindi mo nga magawang makawala. Pero huwag kang mag-alala. Dahil sa gabing ito, ay makakasama mo na ang pamilya mo. Dahil papatayin na kita, Amaro. Walang iya ka. Hindi ka talaga patas lumaban. Si Lolo Berting, yung matandang kasama ko, nasan siya? Anong ginawa niyo sa kanya?
Si Berting. Berting, hinahanap ka ni Amaro. Lumapit ka rito upang lubusan kanyang makilala. Napamaang si Amaro sa paraan ng pagtawag ni Argus kay Lolo Berting. Marahang naglakad si Lolo Berting at tumabi ito kay Argus. Hawak ng matandang lalaki ang latigo. Kahit paano ay nakahinga siya ng maluwag dahil buhay ito. Lolo Berting, salamat at buhay ka! Ang latigo! Ibigay mo sa akin ang latigo! Hindi niya sa'yo ibibigay ang latigo, kundi sa akin. Berting, akin na nagbabagang latigo ni Judas. Masusunod, Panginoong Argus. Pakiramdam ni Amaro ay pinagbagsakan siya ng langit at lupa nang nakayuko na ibigay ni Lolo Berting ang latigo kay Argus. Isang malakas na halakhak ang pinakawalan ni Argus nang makita nito ang reaksyon ni Amaro. Kung ano man ang tumatakbo sa utak mo ngayon, ay tama ka, Amaro. Si Berting ay isang tao na naglilingkod sa akin. Kinailangan niyang sumunod sa mga utos ko dahil kung hindi, ay buhay niya ang magiging kapalit. Lolo Berting, sabihin mong di totoo ang sinabi ni Argus. Sabihin mo! Tapos na ang aking pagpapanggap, Amaro. Wala akong ibang kinikilalang Panginoon, kundi tanging si Argus lamang. Hindi! Hindi yan totoo! Nararamdaman kong totoo ang pag-aalala at pagtrato mo na parang anak sa akin. Yun ay dahil sadyang mahusay umarte si Berting. Nalinlang ka niya, Amaro. Bakit mo bang ginagawa sa akin to? Bakit, Argus? Naglakad si Argus palapit kay Amaro. Nang halos isang dipa na lang ang layo nila, ay huminto ito. Dahil alam ko noon pa man na ikaw ang itinakdang makakakuha sa nagbabagang latigo ni Judas. Sinabi sa akin ng isang manghuhulang aswang na tanging ikaw lang ang makakakuha nito dahil ang iyong angkan ay nalilinya sa dugo ni Judas. Matagal ko nang nais na makuha ang sandatang ito, kaya pinagplanuhan ko ng mabuti ang lahat. Mula sa pagpatay ko sa pamilya mo para mabuhay ang galit sa iyong puso. Para naisin mo na maghiganti hanggang sa pagtatagpo ni Berting upang siya magsabi sa iyo ng tungkol sa latigo at siya rin na nagsabi sa akin na sasalakay ka sa aming kuta kaya kami nakaalis kagad doon. Lahat ng yun ay upang makuha ko nagbabagang latigo ni Judas na ngayon ay nasa aking mga kamay na. Maraming salamat sa iyo, Amaro. Hayop ka! Hayop ka, Argus! Nang dahil lang sa sandatang yan, ay pinatay mo ang pamilya ko! Bakit hindi? Ngayong ako na nagmamay-ari ng latigong ito, ay ako na ang pinakamalakas na aswang. Ako na ang magiging hari ng bunlipi ng mga aswang. Wala nang mas lalakas pa sa akin at katatakutan na ako ng lahat. At ako na ang bagong magiging Panginoon ng lahat. Mapapatay mo man ako ngayon, pero isinusumpa ko na hindi ka pa rin magtatagumpay, Argus! Isang nakakalokong ngisi ang pinakawalan ni Argus. Malakas nitong inihampas sa lupa ang latigo, pero hindi yun naglagablab. Muli nitong inihampas ang latigo sa lupa, pero nanatili pa rin yung ordinaryong latigo. Nawala ang ngiti ni Argus at napalitan yun ng pagtataka. Berting, ang sabi mo ay dapat ko lang ihampas ng malakas ang latigo sa lupa at lalabas na ang kapangyarihan nito. Bakit ganun? Bakit walang nangyayari? Panginoon, hindi ko po alam. Nakikita ko lang si Amaro na inihahampas ang latigong yan sa lupa ng malakas. Tapos bigla na yan maglalagablab. Ilang beses ko nang ginawa yun, ngunit walang nangyayari. Marahil alam ng latigo
kung sino ang totoong nagmamayari sa kanya. Nakakatawa ka, Argus. Nagtagumpay kang kunin ng latigo sa akin, pero ayaw naman itong magpagamit sa'yo. Ano pa silbi niyan? Sinayang mo lang ang lahat ng plano mo. Nakakatawa ka. Manahimik ka! Alam kong may paraan upang ako ang kilalanin ng latigong ito bilang bago niyang tagapangalaga. Kailangan kong kausapin ang mangkukulam na aswang dahil sigurado ko na alam niya ang kasagutan. Berting, ikaw na ang bahala kay Amaro. Ano ang gagawin ko sa kanya, Panginoon? Ano pa nga ba? Patayin mo siya. Tutal ay hindi ko na siya kailangan. Nasa akin na ang latigo at ang kailangan ko na lang gawin ay ang mailipat sa akin ang pagmamayari nito. Masusunod, Panginoon. Malalaki ang mga hakbang na naglakad palayo si Argus. Nang wala na ito, ay humarap si Lolo Berting sa kanya. Hindi pa rin makapaniwala si Amaro na lahat ng ipinakita sa kanya ng matanda ay pawang pagpapanggap lang lahat. Paano mo nagawa sa akin to, Lolo Berting? Pinagkatiwalaan kita. Yun pala'y ginamit ko lang ako para makuha ang latigong yun. Hindi nagsalita si Lolo Berting. Diretso lang itong nakatingin kay Amaro. Maya-maya pa ay hinugot na nito ang itak mula sa kaluban na nakasabit sa bewang nito. Dahil walang paraan upang makawala si Amaro, ay tinanggap na lang niya na yun na ang kanyang katapusan. Pumikit si Amaro nang itaas ni Lolo Berting ang itak upang tagain siya. Maya-maya ay narinig niyang tumama ang talim ng itak, ngunit hindi sa kahit na anong parte ng katawan niya. May pagtatakang ibinukas niya ang kanyang mga mata at nagulat siya nang malaman na ang lubid na nakatali sa kanya ang tinaga ni Lolo Berting. Nang makawala na si Amaro sa pagkakatali, ay hindi pa rin siya makapaniwala sa ginawa ng matanda. Teka, naguguluhan ako eh. Ano pong ginawa niyo? Akala ko ba'y papatayin niyo na ako? Una sa lahat, ay nais kong humingi ng tawad sa iyo dahil sa panlilinlang na aking ginawa. Pero kailangan kitang dalhin sa sitwasyon na ito upang matapos na ang kasamaan ni Argus. Dahil matagal ko nang gustong makawala sa kanya. Pagod na akong maging sunod-sunuran sa kanya. Ang ibig niyo po ba't sabihin eh? Hindi talaga kayo kakampi ni Argus? Tama ka, Amaro. At kung may plano siya kung paano makukuha ang latigo, ay meron din akong planong pabagsakin siya. Mula umpisa ay kakampi mo ko. Ngayon, patayin mo na si Argus upang maipaghiganti mo na ang iyong pamilya at para makalaya na ako. Pero paano ko po gagawin yun kung wala sa akin ang latigo? Mula sa bag na nasa likod ni Lolo Berting ay inilabas nito ang isa pang latigo. Inabot nito yon kay Amaro at hindi makapaniwalang tinignan niya yun. Gaya na sinabi ko, ay may plano rin ako. Kinopya ko ang totoong nagbabagang latigo ni Judas kapag ito ay nasa normal nitong anyo. Yun ang hawak ngayon ni Argus. Ngunit ang latigong yan ang totoong may kapangyarihan, Amaro. Sa labis na kasiyahan ni Amaro, ay hindi niya napigilang yakapin si Lolo Berting. Maraming salamat po, Lolo Berting. Tama nga talaga nararamdaman ko na totoong pagmamalasakit na ipinakita niyo sa akin. Saka na tayo mag-usap. Sundan mo na si Argus at patayin mo na ang demonyong yon. Matapang na tumango si Amaro at agad niyang tinahak ang direksyon na pinuntahan ni Argus habang maigpit niyang hawak ang latigo. Hindi nagtagal ay nakita niya ang mga aswang na nagtitipon-tipon. Nasa harapan ng mga yon si Argus. May sinasabi ito sa mga alagad nito pero hindi niya yon iniintindi dahil ang tanging nasa isip niya ay ang patayin si Argus. Matapang na naglakad si Amaro palapit sa mga aswang. Nang makita siya ni Argus ay labis itong nagulat.
Amaro, paano ka nakawala? Sabihin na nating ikaw ang nagkamali ng pagkakakilala kay Lolo Berting. At hindi ako. Malakas na inihampas ni Amaro ang latigo sa lupa. Gumapang ang naglalagablab na apoy sa latigo. Agad naramdaman ni Amaro ang naglalagablab na lakas sa loob ng kanyang katawan. Hindi maaari. Ang totoong nagbabagang latigo ni Judas. Walang hiya ka, Berting. Humanda ka dahil papatayin kita sa panlulokong ginawa mo sa akin. Aking mga alagad, patayin ang lalaking yan at kunin sa kanya ang hawak niyang latigo! Parang mababangis na hayop na umatake ang mga aswang kay Amaro. Ngunit hindi siya umatras. Pinaikot niya sa hangin ng latigo at kumawala ang malakas na apoy na lumamon sa 3 aswang na nasa unahan. Sa gilid ng mata ni Amaro ay nakita niya ang pagtakbo ni Argus palayo. Hinayaan lang niya si Argus dahil ang nais niya ay ubusin muna ang mga alagad nito. Sumugod pa ang ilang aswang, ngunit sinalubong ni Amaro ang mga yon ng magkakasunod na hampas. Bawat aswang na tinamaan ng latigo ay nagliyab ang katawan. Sumigaw ang mga yon na parabang sinusunog ang kaluluwa ng mga yon sa impyerno. Hindi tumigil si Amaro sa pag-atake sa mga aswang. Bawat galaw niya ay may kasamang galit at bawat aswang na sumubok lumapit sa kanya ay natutusta sa loob lang ng ilang segundo dahil sa hagupit ng latigo. Hanggang sa makalipas ang ilang minuto ay tanging si Argus na lamang ang nananatiling nakatayo. Lahat ng aswang ay nakahandusay sa lupa habang patuloy na nilalamon ng galit na apoy. Tumiim ang bagang ni Amaro habang nakatingin sa direksyon kung saan tumakbo si Argus. Hayop ka! Hindi ka makakatakas sa akin, Argus! Katapusan mo na ngayon! Mabilis na tumakbo si Amaro sa pinuntahan ni Argus. Tila may sariling isip ang kanyang mga paa at alam na mga yon kung saan sila dapat magpunta. Ngunit biglang tumalon si Argus mula sa itaas ng isang puno. Sumampa ang aswang sa likod ni Amaro at kinagat siya nito sa balikat. Umatras si Amaro at buong lakas niyang ibinangga si Argus na nasa likod niya sa isang puno. Nakabitaw si Argus at bumagsak yon sa lupa. Agad namang tumayo si Argus at malakas itong umangil. Hindi ko akalaing duwag ka pala, Argus. Talagang iniwanan mo mga alagad mo para makipaglaban sa akin. Sa bagay, marahil ay alam mong wala kang laban sa akin dahil sa latigong hawak ko. Mapatay mo man ako ngayon, ay hindi pa rin nun mababago na ako ang pumatay sa mag-ina mo. Pero kung sa tingin mo, ay hahayaan lang kitang patayin ako nang hindi ako lumalaban, ay nagkakamali ka! Malakas na sumigaw si Amaro, saka siya sumugod kay Argus. Hinampas niya ito ng latigo sa binti. Bumagsak si Argus sa lupa at mabilis itong tumayo at sinugod si Amaro. Umilag naman si Amaro nang tangkain siyang sunggaban ni Argus. Bumuelo siya at inihampas ang latigo sa leeg ni Argus. Pumulupot yon sa leeg ng aswang. Malakas siyang hinila ni Amaro at napasigaw si Argus dahil sa labis na sakit. Nanghihinang napaluhod si Argus hanggang sa tuloy na itong napahiga habang habol ang paghinga. Nilapitan ni Amaro si Argus at tinignan niya ito sa mata. Hayop ka! Hindi lang to para sa aking mag-ina, kundi para rin sa iba niyo pang nabiktima. Ngayon, tapos na ang kasamaan mo, Argus! Isang malakas na hampas ang pinakawalan ni Amaro at tumama yon sa mukha ni Argus. Hindi pa rin natapos si Amaro at walang tigil niyang hinampas ng nagbabagang latigo si Argus. Tuluyan ang nilamon ng apoy si Argus habang sumisigaw ito. Nang mawalan na ng buhay si Argus, ay nawala na ang bigat sa kanyang dibdib.
Kahit konting pagsisisi sa ginawa niyang pagpatay kay Argus ay wala siyang naramdaman. Hanggang sa napaluhod siya at hindi niya napigilan ang mapaiyak. Lira, asawa ko. Gabi, nabigyan ko na ng hustisya ang inyong pagkamatay. Sana ay wala na kayong sakit na mararanasan kung nasan man kayo ngayon. Mahal na mahal ko kayo. Isang maraang pagtapik sa likod ang naramdaman ni Amaro. Nang tumingala siya, ay nakita niya si Lolo Berting. Nakangiting inilahad ng matanda ang isang kamay na agad namang inabot ni Amaro. Tinulungan siya nitong makatayo. Maraming salamat, Amaro. Ngayong wala na si Argus, ay malaya na ako. Wala nang magkokontrol sa akin at magdidikta sa kung ano ang dapat kong gawin. Masaya po ako para sa inyo, Lolo Berting. Maraming salamat din po sa lahat po ng tulong niyo sa akin. At patawad kung dinala kita sa sitwasyon na ito. Wala ka na po dapat ihingi ng tawad sa akin, Lolo Berting. Naiintindihan ko po kung bakit niyo ito ginawa. Ang importante ay magkakampi pa rin po tayo. Nagpalitan ng ngiti sina Amaro at Lolo Berting. Hindi na sila nagtagal sa lugar na yon at nagdesisyon na silang umuwi. Sa gitna ng kanilang paglalakad ay bumuhos ang napakalakas na ulan. Nakita nila kung paano inapula ng ulan ang apoy na lumalamon sa mga walang buhay na aswang. Magaan na ang pakiramdam ni Amaro, hindi lang dahil nagtagumpay siyang pabagsakin si Argus, kundi dahil sa alam niyang simula sa gabing yun ay wala na itong magiging biktima. Matapos ang lahat, ay tuluyan ng naglaho ang galit at puot sa puso ni Amaro. Natanggap na niya ang masakit na katotohanan na wala na ang kanyang asawa at anak. Naunawaan na niya na kaya buhay pa siya ay para maging tagapagtanggol ng mga tao laban sa mga aswang. Pinili ni Amaro na manirahan sa kubo ni Lolo Berting kung saan nagsimula ang kanyang panibagong buhay. Doon ay namuhay siya ng tahimik, ngunit handang lumaban sa tuwing may banta. Patuloy siya nagsanay at nagbantay sa mga baryong malapit sa kanila. Nangako si Amaro na habang nasa kanya ang nagbabagan latigo, ay wala ng tao ang magiging biktima ng mga aswang. Hindi na siya papayag na may